impossible. Who would like to see that tonight? Come on, these three words we're singing, I believe, I believe. It's actually two words. I believe in you, 4 words. It's a very simple sentence, but it's a declaration of our faith tonight that says, God, no matter what I'm going through, I believe in you. I believe you can do all things, that nothing is impossible for you. So can we declare this tonight? Can we declare it? Come on, let's sing it together. Sige po, tumayo po tayong lahat at tayo po ay lilid po tayo ni Pastor. Sige po. Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Nawa nasa maayos po kayong kalagayan at ginagawa po ang kalooban ng ating Panginoon. Patuloy po na tayo po ay nasa gawain ng Panginoon at maganda na ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Kung may mga Biblia po kayo, maganda na kunin niyo po ito at sabay-sabay po natin itong buksan sa awit 46 po, verse 1 hanggang 5 po. Awit 46, verse 1 hanggang 5. Kapag nakita na po natin, tayo po yung magsabi ng Amen. Amen. Basahin ko po sa inyo, ang Diyos ang lakas natin at kanlungan. Awit 46 po, verse 1 hanggang 5. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang sa kloro kung may kaguluhan. Sino daw po yung lakas natin at ang kanlungan natin? Wala pong iba kundi ang ating Panginoon. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal. Kahit na magngalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig maganda. Tingnan niyo po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi daw tayo dapat na matakot na mayanig man yung mundo, or sabi ko nga dito, yung bundok man matapon siya dun sa karagatan or mabuwal siya dun sa dagat. Hindi tayo dapat na matakot na minsan kapag na-imagine pa lang natin to, nanlalaki na yung mata natin sa mangha or sa pagkatakot. Pero yung sinasabi sa atin ng salita ng Panginoon, hindi daw po tayo dapat na matakot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Ito pa yung dahilan kung bakit hindi tayo dapat na matakot. Kasi ang Lord siya yung magbibigay ng kagalakan po sa bawat isa sa atin. Sa verse 5 po, sabi nga sa English, God is in the midst of her. She shall not be moved. Pananatilihin tayong ligtas ng Panginoon sapagkat siya nasa atin po. Naniniwala po tayo na nasa atin ang ating Panginoon. At sabi nga dito, siya ang lakas natin, siya ang kalungan natin. Ano man yung mangyari, yung magandang sitwasyon, yung magandang mga karanasan po, na hindi tayo nangangamba, hindi tayo natatakot, kundi patuloy tayo umaasa sa Panginoon. At yung kagalakan, ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya sa atin pong pagpupuri at pagsamba sa Panginoon, maganda mahanap natin yung kapayapaan dun sa presensya ng Panginoon. Sabi nga, in the presence of the Lord, there is fullness of joy. Magawa natin na masamba siya, magawa natin na mapuri siya, na sa kanya-kanya man tayong tahanan. Sabi nga, kung paano tayo mag-worship sa church, ganun din tayo mag-worship sa mga kanya-kanya nating tahanan. Kung paano tayo nag-worship in our devotions, ganun din tayo nag-worship nasaan man po tayong lugar. Kaya sa hapon pong ito, maganda na purihin natin ang ating Panginoon. Pero bago po yun, umpisahan po natin ito na tayo po ay nananalangin sa ating Panginoon. Sige po, ipikit natin ang ating mga mata, itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon at magsimula ka na sambitin yung papuri na meron ka sa ating Panginoon. Makilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Lord, ikaw ang aming kanlungan, Panginoon. Sa iyo, Lord, ligtas ang bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. Tunay, Lord, may pinamalas na O God, na kaming iligtas mo, Panginoon Diyos. O God, Lord, ialay mo ang iyong buhay sa ikaligtas sa bawat isa sa amin, Panginoon Jesus, Lord God. Sa araw po ito, patuloy ikaw ang siyang pupurihin namin, O God. Ikaw ang siyang sasambahin namin, lalakinain namin, O God, sa aming mga buhay, Lord God. Lord, patuloy na inaalayahan namin
ang presensya mo, Lord God, sa gawain ito, Lord God. Ikaw ang kailangan namin, Panginoon, Lord God. Ikaw, Lord God, ang pinakamahalaga, Panginoon Diyos, sa gawain ito, Lord God. Kaya ano na malanasan ka ng bawat isa sa amin, Panginoon, pupuno kami ng paghalakan na tunay sinasabi ng iyong salita, Lord God. May ilog ng kalak, Lord God, sa iyong bayan, Panginoon. Tunay na kami bayan mo, Panginoon Diyos. Naranasan namin, Lord God, ang kabutihan mo sa aming mga buhay. Patawarin mo kami, Panginoon, naman ang aming mga nagawang kasalanan, Lord God, pagkukulang, Panginoon Diyos, sukad, naman ang aming nasabi, nagawa ng aming mga kamay, Panginoon Diyos, ang naisip ng aming mga kaisipan. Patawarin mo bawat isa sa amin, Lord God. Hangad namin na may offer sa iyo, Lord God, isang pusong binisay, Panginoon Diyos, sapagkat yan ang kinalulutan mo, Panginoon. At salamat, Lord, na binigyan mo kami ng kapamahalaan, Lord God, na talian ang namang gawa ng kaaway, Panginoon Diyos. Ngayon, sinabi na yung salita, ang namang talian namin dito sa lupa, ay tatalian din namin sa kalangitan. Ang namang pakawalan namin dito sa lupa, ay papakawalan din naman sa kalangitan. Tinatalian namin ang mga espiritu ng pagkatakot sa pangalan ng Panginoong Jesus, O God. Ang mga sakit, espiritu ng panlilinlang, Lord God, na mula sa Diablo, na tinatalian namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kasalanan, Lord God, Lord, magkabag, Panginoon Diyos, any distraction, Panginoon Diyos, sukat sa kaisipan na tinatalian namin sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang mga katigasan ng puso, Lord God, na tinatalian namin sa pangalan ng Panginoong Jesus, at aming pinakakawalan, Panginoon Diyos, sukat, spirit of love, Lord God, of joy, of peace, of power from your Holy Spirit, Panginoon Diyos, Lord, righteousness, holiness, O God, na pinapakawalan namin sa pangalan ng Panginoong Jesus at kapayapaan, Lord God. You said in your word, hindi kami dapat matakot, O God, and you will keep us in perfect peace, Lord God, mga anak mo na nakatuon lamang sa iyo, Lord God. Let your will be done, Panginoon, on earth as it is in heaven, Panginoon, and let your name be always glorified, Lord God. Ikaw ang aming Diyos, tagapagligtas at itataas ka namin sa araw po ito. Sige po, pamitan natin ang Panginoon, tayo po'y magsaya sa presensya ng Diyos, itaas natin ang ating mga kamay, pumalagpak tayo sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. God of ages, bringing glory. You are good, you are good. Son of righteousness, you are all I see. With all my heart, giver of life, hope for the lost is in you. All of the earth shines with your light, your glory. You are the God who lives. You are the God who gives. You are my hope, my everything. You are Lord, the God who lives. Hallelujah. Sige, church, pagkikin mo ang ating Panginoon. In your promise, in your faithfulness, I will trust all my days. King forever, reign in majesty, be glorified. Giver of life, hope for the lost is in you. All of the earth shines with your light, your glory. You are the God who
offered your peace to the world. You are my Lord, my everything. You are Lord. We trust in you, Lord. We trust in you with all our heart, O God. For you are our Lord, our strong tower, our refuge, our salvation is you, God. We keep on trusting you, Lord, in this life, O God. Sige, sabihin mo ito sa Panginoon. Pagdas mo ang kamay mo. Hallelujah. I trust in you. I trust in you. I trust in you. With all my heart. I trust in you. I trust in you. I trust in you. With all my heart. I trust in you. I trust in you. I trust in you. With all my heart. You are the God who is. You are the God who is. You are my hope, my everything. Thank you, Lord. You are salvation to us. Offer your peace to the world. You are my Lord, my everything. God. You are the God who lives. You are the God who lives. You are my hope, my everything. You brought salvation to us. Offered your peace to the world. You are my Lord, my everything. Now trust in you. I trust in you. I trust in you. With all my heart. I trust in you. I trust in you. I trust in you. With all my heart. You are in the midst of us, Lord God. We will not be moved, Panginoon Diyos. Ang buhay namin ay nasa mga kamay, Lord God. Hallelujah. Sige, itaas mo ang kamay mo sa Panginoon. Kasalanan mo that you're alive. You came to peace my broken life, and I sing to glorify your holy name, Jesus Christ. You bought my life with the blood that you shed on the cross when you died for the sins of men, and you let out a cry, crucified, now alive in me.
them to serve as you please. And I reach out, desperate to see all the greatness of God. May my soul rest assured in you. I'll never be the same. I'll never be the same. 'Cause I know that you're alive. You came to fix my broken life. And then I sing to glorify your holy name, Jesus Christ. 'Cause I know that you're alive. You came to fix my broken life. And I sing to glorify your holy name, Jesus Christ. You changed it all when you broke down the wall, when I spoke and confessed. In you I am blessed. Now I walk in the light, in victorious sight of you. I'll never be the same. I'll never be the same. 'Cause I know that you're alive. You came to fix my broken life. And then I sing to glorify your holy name, Jesus Christ. Glorify your name, to know you more, Lord, to seek you with all our heart. Fire fall down, fire fall down on us, we pray. As we seek your fire fall down, fire fall down on us, we pray. As we seek your fire fall down, your fire fall down on us, we pray. We want your presence, Lord. As we seek your fire fall down, your fire fall down on us, we pray. As we seek your fire fall down, your fire fall down on us, we pray. Show me your heart, show me your way, show me your glory. Let this be our prayer to the Lord. Show us your heart, Lord. Show us your way in the situation whenever we come in. For we really need your way. Show us your heart. Show me your way. Show me your glory.
Show us your way, Lord. Show us your glory. Show us more and more, Lord God. Speak to us, Panginoon. Speak to us, Lord. Show me your way. Show me your glory. Show me your heart. Show me your way. Show me your glory. Show me your heart. Show me your way. Show me your glory. We believe we are waiting on you, O God, na may gagawin ka in our midst, Panginoon. You are in our midst and we will not be moved, Panginoon, for you are our Lord, O God. Ang presensya mo, ang kasama namin, Panginoon. We will fear no evil, O God, because you are with us. Salamat, ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagbuwalhati, pagsamba ay sa iyong pangalan lamang. Sige po, palapakan natin ang ating Panginoon. Amen. Amen. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Sige po, tayo po yung makaupo and be in the presence of the Lord. Amen. So, nandito po ulit tayo sa ating FB Live, no? So, sa ating service na natin. Today is the Lord's Day. Ano raw po ngayon? Lord's Day. Lord's Day. Kaya maganda na ang buong oras pong ito ay ilaan natin sa Panginoon dahil sabi nga ng Panginoon, yung time na sa Israel, nung papasok siya doon sa templo, at sabi niya, kailan daw niya i-gather ang mga sisiw o ang kanyang mga anak para malukuban niya. So, isa po to sa mga kaparaanan na malukuban tayo ng Panginoon, no? For 7 days na alam naman natin na pag Sunday ay mag-gather po ang mga anak ng Diyos. Kaya praise God, binigyan tayo ng Panginoon ng ganitong gamit para ma-reach po natin ang mga nasa tahanan, no? Nasa kanilang lugar, na alam naman natin na oras pong ito ay sumamba tayo sa Panginoon. Kaya siguro sabi niyo ba, wala pa rin hindi pa rin kami maka-escape, no? Hindi po escape ito para tayo'y manahan sa bahay. Alam niyo, Monday to Saturday, ang haba ng ating pahinga, no? Kaya dapat ang Sunday po, hindi lamang po the Lord's Day, kundi exciting day. Ano raw po do? Exciting day. Excited ka na makapiling muli ang presensya ng Diyos at makasama natin ang bawat isa. Nare-reach po natin. Marami pong nag-watch natin dito sa FB Live. Kaya napakaganda po na tumuon tayo at ibigay natin ang best natin. Na nakapagpurit, sumumpa tayo sa Panginoon. Pinangunahan tayo ni Pastora. Then, narinig natin yung sa pre-worship niya na talagang di tayo pababayaan ng Panginoon no matter what. At yung kinanta natin sa Panginoon ay maganda na i-offer natin niya sa Panginoon na we declare His goodness, we declare His majesty na talagang nandiyan dyan yung kanyang patnubay sa atin. So, dito po sa hapong ito ay maganda po na makita natin yung mismo mensahe ng Panginoon. At tandaan po natin, lahat po tayo ngayon ay nasa lugar na kung saan ay talagang hindi tayo makakilos. No? Alam naman na po ng lahat ng iyan. Hindi lamang po sa ating bansa, pati po sa ibang bansa. Actually, the whole world na nga eh. No? Pero huwag po nating isipin yan. Praise God. Para sa akin, no? Praise God, hindi yung dahil maraming namamatay. Hindi, malungkot po ako doon. Ayoko po talaga yon. Kung tutusin, yung first day nga lang po nito ng March 15. Yun lang tinatanda ko, March 15 na lang, na almost talaga nakakalungkot na po yan, ano? Lalo na nung dineclare yung lockdown. So, ang sa akin lang po, kaya ko po pinasasalamatan ng Panginoon kasi sabi niya nga sa salita niya, in all circumstances, give thanks. Ano raw? Give thanks in all circumstances. Nakasulat po yan. And one thing, dito po sa gawain ito, mas lalo nating, I believe, makikilala ang Panginoon. Minsan nga, nandun tayo sa magandang lugar, sa magandang oras na wala itong COVID-19,
masyado naging lax ang mga Kristiyano. Yun lang po siguro ang isa sa mga makikita natin kung bakit the Lord allowed this to happen, and as well as bakit na-extend ito. So napag-aralan natin itong mga nakaraan. No? Pero kailangan makita natin ito ng kabuuan. Sabi ko nga, ang panalangin ko, all churches ay mag-concentrate dun sa ano bang iniisip ng Diyos. No? Especially mga leaders sa mga churches. No? Ano ba yung iniisip ng Diyos? Alamin natin sa Panginoon kung ano iniisip niya, ano yung plano niya, anong gagawin niya. That's the point na it's about time for us. No? Lahat tayo, not only the pastors, not only the fivefold ministers doon sa church niya, kundi pati tayong lahat. Sino raw? Tayong lahat, alamin natin sa Diyos ano yung iniisip niya, ano yung plano niya, ano yung gusto niyang gawin. Kasi this is a matter of, parang pwede ko sabihin life and death na to no? Kasi dito sa mundo. Pero tandaan natin, meron kasing gusto ang Lord na gawin. Ang gusto ng Lord, I believe, isa dito, marami kasing makikita mo, pero isa rito, the Lord wants us to influence this world. Tayo po daw po ang mag-i-influence sa mundong ito na katulad ng ginawa niya kay Adam and Eve, subdue the earth, ang sabi niya ng Lord sa kanila. So, in our days, binigyan tayo ng power and authority ng Lord to subdue the earth. In what sense? Let's pray. Let His will be done on earth as it is in heaven. Ipangyari natin yung kalooban niya. Ano daw? Ipangyari natin yung kalooban ng Diyos dito sa lupa, katulad ng nasa langit. Kasi we have to experience the Lord in this time of troubles. No? Kasi hindi lang natin siya kasama during yung mga easy time o yung mga time na parang relax tayo, kundi kasama rin natin siya sa time of troubles. Kasi yun nga yung gusto ng Lord, makasama natin siya. So, sa hapong ito, gusto ko lamang matunghayan ulit natin yung ating yung napag-aralan nakaraan. No? Actually, katatapos lang po ng Passover. Di ko naman babaybayin na, mabilis lang ito. Tanda natin, kailangan natin kasi mag-celebrate ng Passover. Because the Lord wants to remind us pertaining dun sa feast of the Lord na pinalaga niya sa atin. This is a lasting ordinance. No? In all generations. No? Hindi natin pagtalunan yan, pero ang point ko, mas maganda magsaya tayo sa kalooban ng Diyos. Ang gawin natin is makuha natin yung mismong nasa puso't isipan ng Diyos. Yung point na ito'y galing sa bibig ng Diyos. No? Hindi yung kung ano lang i-celebrate natin, tapos malalasing lang tayo, etc. So wala. So hindi po gano'n, ano? Hindi tayo naglalasing dito para sa mga ganyan, kundi malasing tayo sa banal na spirito. Amen po ba? Amen. So we have to celebrate this. At natapos po yan last week. And I believe na marami po tayong natutunan doon. Bagamat every year sineselebrate natin ito, pero marami po tayong natututunan. So anyway, hindi po tayo gumagawa ng mga rituals nila. Lulit ko yan. Ang ginagawa po natin is we have to celebrate this by heart, no, by spirit. Kung ano yung sinabi ng Panginoon. Let's walk by the Spirit and to fulfill not the desire of the flesh. Ang importante kasi, nagsiselebrate tayo because this is the command of the Lord. And nagsasaya tayo, nakasama sila, at ang mga Hudyo at lahat po tayo. Actually nasa church na tayo ngayon, kaya dapat maintindihan natin to. Ngayon, kung bakit natin sineselebrate yun, it's because, obviously, through the death of our Lord Jesus Christ on the cross, no? Kaya tayo nag-celebrate doon kasi gusto ipakita ng Panginoon His death on the cross na hindi natin to dapat mabaliwala. Ano raw? Hindi natin dapat mabaliwala yung cross. Bakit siya pinako sa cross? So kailangan maintindihan natin ng maigi yun. No? Minsan matagal na tayong Kristiyano, hindi pa natin alam ang Passover. No? Alam na natin, Lenten season, Easter Sunday. Mga salita na lang po ng tao yan no? So, pero kung babaybay mo yung Bible, wala naman po sa Bible, Easter Sunday, Lenten season. So, hindi sa religion po nangyari yun. Pero kung titingnan natin, wala na po natin, hindi natin pagtatalo niyan. My point is, maganda na kung ano yung nasa Biblia, dun lang tayo, di ba? So, ngayon, we will concentrate on the works of the Trinity. No? Pwede sabihin, Pastor, ang haba niyan. Hindi po. Katulad ng tinuro ko last week, ano ang nasa Trinity? One God in three persons. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit.
Bakit yan ang inimpress sa akin ng Lord? It is because, tanda natin, hindi natin mapapagtagumpayan ang buhay nito without the Lord. Without, kung babaybay tayo sa buhay nito ng hindi angkop sa salita niya. Remember God the Father, most likely makikita natin yan sa Old Testament. In-explain ko sa inyo before yan, the glory of God. Nag-glorify siya dahil doon sa kanyang mga salita, sa mga ginawa niya. And then, bakit pumasok ang the dispensation of the Lord Jesus Christ? Yung parte ng Lord Jesus Christ dito sa kanyang ginagawa is siya yung siya yung bababa, magkakatawang tao at iaalay niya ang kanyang buhay para makita ng tao, sino ba ang Diyos? Para may katotohanan na ang Diyos by Espiritu, hindi naman nagpapakita, especially today. Pero yung time niyon, nagpakita ang Panginoon, lumakad, nanahan sa kanila, the Word became flesh and dwelt amongst us. Pero anong ginawa? Di ba? Hindi nila pinansin. Hindi nila binigyan ng diin, yung prophecy pertaining sa Kanya. Kaya ano nangyari, di ba? Even the Pharisees and Sadducees and lahat ng mga Maisis, no? Ay ano napunta sa kanila? Nangyari, napahamak sila. Pero yung time na yun, pinakilala niya Banal na Espiritu, darating sa inyo Banal na Espiritu, the dispensation of the Holy Spirit. What does it mean? In our days, in our time, in the last days, ang kasama natin ng Holy Spirit. It is not the Lord Jesus Christ anymore. Nakaupo ang Panginoong Isus sa cross Nakaupo ang Panginoon sa kanang kamay ng Diyos ngayon, and the Holy Spirit is with us. Hindi ko pinaglalaban ng Holy Spirit at ang Panginoong Isus. Tinuro ko na po yan sa church. No? Ang Holy Spirit is the Spirit of the Lord Jesus Christ. Siya mismo yun. Yung puso, kung tawagan natin yung puso mismo ng Diyos. Ang Espiritu ni Jesus, ang Espiritu ng Ama, kasama natin siya mismo. So wala tayong pinaghalaban dyan. Kundi, ang gusto ko lang tukuyin niya, ang kasama natin ngayon, ang Holy Spirit, so babaybayin natin yan. No? Tinuro ko na yan na matagal, pero itong pagbaybay nito sa pertaining sa COVID-19 na to, kailangan makita natin ano yung iniisip niya. Ano yung gagawin niya? Ano yung plano niya? Hello? Sometimes kasi nakakonfine tayo dun sa mga kung ano lang gusto nating isipin. Kung ano lang gusto nating gawin. Remember, church, we're owned by the Lord. We're purchased by the blood of the Lamb. Ano raw? Binili tayo ng dugo ni Jesus, hindi tayo mimi-ari ng buhay natin. Tandaan niyo yan. Ang mimi-ari nito, ang Panginoon. Kaya kailangan natin pairalin sa buhay natin yung mga sinasabi niya. No? Yung salita niya ang siyang mangingibabaw sa buhay natin. Hindi kung ano yung gusto natin. Kaya we will concentrate, simula ngayon, sabi ko na dati, about the blood of the Lamb and the power of the Holy Spirit. Kasi through the blood and by the power of the Holy Spirit, nagkaroon tayo ng salvation. Tandaan natin to, malalim to. Hindi lamang tayo maliligtas sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Kung iisipin mo, by the blood of God alone, or the blood of the Lord Jesus Christ, doon lang tayo maliligtas. Baka kulang. Baka isipin mo, huwag na natin intindihin ng Holy Spirit. Okay, hello church. 2 Thessalonians 2, no, chapter 13, na ano nakasulat doon? Ang salvation, ang pinanggalingan ng salvation, ang pagbibigay ng salvation sa atin, ang isa rin sa mga nagbibigay sa atin ng salvation ay ang banal na spirito na nagpapabanal sa atin at magtuturo sa atin ng katotohanan. Take note, without the Holy Spirit, di natin malalaman ang katotohanan. Amen po ba? Kaya without knowledge, without our knowledge with the Holy Spirit, or without or accepting or pagtanggap natin sa banal na spirito, paano natin malalaman ang katotohanan nito? So anyway, tsaka ako babaybayin sa inyo. Pero dapat maintindihan natin ngayon na etong COVID-19 ito is very destructive. Talagang mananalantato, mananalasa, whatever, lahat ng i-describe mo pertaining sa kanya. Pero dapat, bilang Kristiyano, mangingibabaw sa atin kung ano yung salita ng Diyos. Amen po ba? Mangingibabaw sa atin yung pangako. Hindi yung mga COVID-19, virus, nakakatakot, very fearful, very dreadful, etc. Lahat na may full. Ilagay mo na doon. No? Hindi yan ang buhay natin. Kaya nga, man shall not live by bread alone, but by every words that proceeds from the mouth of God. Palakpakan natin ang Panginoon dyan.
Tandaan natin, hindi tayo mabubuhay dahil sa mga balita o sa mga salita o kung ano pa mang narinig natin dyan. Church, we're spirit being, owned by the blood, owned by the Lord, purchased by the blood. The Holy Spirit is in us. We are the temple of the Holy Spirit. So we have to what? Kailangan, we have to possess the mind of Christ. Kung paano mag-isip si Kristo nung siya'y lumakad dito sa lupa, ganun din tayo mag-isip. Hindi yung kung paano tayo mag-isip on our own. Mali po yun, matatalo tayo rin. Ngayon, maganda na maintindihan natin, wala pong kaloob o regalo na matatanggap natin na pinakamagandang regalo kundi ang dugo ni Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Up to now, we are celebrating with Him. Every day na marinig natin the blood of the Lamb. Kailangan makita natin ito na maigi. Ganun pa man, hindi pa rin natin maintindihan ng mga Kristiyano kung ano ang importance ng blood of the Lamb. Kasi kailangan talagang pag-aralan, kailangan talagang maintindihan. Actually, napaka-simple lang. No? Napaka-simple kung ano yung dugo ni Kristo. Para maintindihan natin dyan, ituturo sa atin yan ng banal na Espiritu. Siya po magpapaunawa sa atin. Ngayon, kung hindi ka naniniwala sa power ng Holy Spirit, kung hindi ka naniniwala sa move ng Holy Spirit, hindi mo maintindihan ng the blood of the Lamb. Hindi mo maintindihan ng Trinity. Hindi mo maintindihan. Marami kang hindi maintindihan. Hello? Kasi sabi nga ng Lord, I will send to you the Spirit of truth who will teach you all things. At kung para madagdagan yung ating kaalaman dyan, pwede natin baybayin yung 1 John chapter 2 verse 27. Sinabi ko na last week. And remember, the interpreter of this is the 1 Corinthians chapter 2 verse 13. Na doon makikita mo, the Holy Spirit is our interpreter who interprets His word to us. Not man, not human. Paulit-ulit ako dyan. Kasi dinidiin ko yan kasi maraming na lilihis because of men's ideas. No. Bakit men's ideas? Dapat God's word. Hello? Amen po ba? Hindi men's ideas. Idea ng tao palaging pansarili yan. Amen? May mga behind lagi yan. No? Anyway, hindi ko naman tutukuyin yan. Ang mas masahol pa ay na maraming churches, kahit na ang buong reliyon ay tumigil na sa pangaral at pagkanta tungkol sa dugo at kapangyarihan ng Panginoon, ng dugo ng Panginoon Jesus. Wala na, hindi na yan masyado yan ang binabaybay sa churches. Ang binabaybay sa churches ngayon, tayo mga tithes. Ano? Tithes yan, offering today. Ano ba yung binabaybay sa church? Kung paano gumanda yung church ko. Hello. Walang masama siguro doon. Walang masama doon sa mga yun. Pero minsan ewan ko, bahala kayo dyan. Pero sa akin, ngayon, lalo na ngayon, no? Lalo na ngayong panahon nito, maraming tao na ngailangan ng panunalapi. Diretsahan po tayo rin. So, sige lang. Baka mamaya ituro ko pa yung korban Tsaka na lang. Pero, alam mo, dapat, alam naman ng Diyos ang puso natin no? Siguro pagtapos na nitong tawag dito ng lockdown nito or what, maka-open, makapunta tayo sa church, then it's the time to doon tayo makapagbigay ng ating mga Pero for now, hindi natin. Nasa iyo na yan, no? Hindi ko na masyado itatakal yan dahil gipitan ngayon Gipitan ngayon Intindihan mo natin? Hello, naintindihan natin. So anyway, naunawa siguro iba sa akin dyan. So, ikaw na naintindihan mo ang dugo ni Kristo, maganda talagang, mas lalo pa natin maintindihan ito. Sinasabi nga ng Biblia, sinasabi sa atin ng Biblia, ang maraming mabibisang bagay na ginagawa ng dugo ni Kristo kapag ginamit natin ito. If we utilize us, mabe-benefit tayo ng gusto kapag if we apply the blood of the Lamb in our lives. Kasi akala natin ng blood ni Jesus Christ is just a matter of blood alone. So, hindi po. Malawak, maganda, very brief, tsaka very powerful ang description ng salita ng Diyos pertaining sa dugo ni Kristo. Kaya dapat pag-aralan po natin ito. Pag-aralan natin, kapag ipinatutupad o ina-apply ang dugo ng Panginoong Hesus, ano po ba ang
ating mabe-benefit o makukuha dito. Kasi importante po. I-explain ko lang muna sa inyo, no? Pwede mo tanungin, Pastor, kala ko ba, sasabihin mo yung tungkol dun sa power ng blood pertaining sa COVID-19. Mamaya po, tuloy-tuloy tayo. Pero for the sake of those newbie or new converts and as well as doon sa mga taong nakikinig ngayon, nakikita ko na maaring first time nilang mag-watch sa atin or mga unbeliever, I believe. Kailangan maintindihan lang nila kahit papyaw kung ano ang benefits natin kapag in-apply natin ang blood ni Kristo. Kasi hindi yung basta bumana tayo ng isang salita na nanunod na kagad tayo, hindi naman naintindihan ng iba. Pero pwede naman natin explain to kahit na mga 5 minuto o 10 minuto. Amen po ba? So kapag pinatupad natin o in-apply ang dugo ng Panginoong Hesus, ito'y nagbibigay kapatawaran sa kasalanan. No? Forgiveness of sins. Kasi importanteng maintindihan natin na kaya binubuo ng Lord ang dugo niya sa cross or nag-shed na siya ng blood or pinayagan niyang patayin siya. Siyempre, pag pinatay ka, yung blood mo talagang sinaksak siya. Mga thorns, lahat, etc. Makita naman natin yung kung napanood yung Passion of Christ. Talagang nandoon na winasak yung kanyang katawan at puro dugo ang lumabas doon. So, in short, gusto siyang patayin. So, nagbibigay kapatawaran sa kasalanan ng tao. In Matthew 26:28, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Kapatawaran ng mga kasalanan. Napakaganda. No? Kaya yung communion, ginagawa natin ito kasi doon nire-remind, sabi nga ng Lord, i-remind ninyo ang bawat isa kung ano ang ginawa niya sa cross ng Calvary. Kung ano yung nangyari sa tawagin natin Last Supper na lang, tapos ano yung ginawa sa cross ng Calvary, that is the greatest event of all times. Na talagang walang papantay doon. Kasi doon ginawa ng Diyos ang isang himala na hindi pa nangyari at hindi na mangyari pa muli, pero nangyari. Yan yung time ng Panginoon. The redemption of sins. No? Ang pagbabayad ng kasalanan. Hindi dapat tayo dapat ang magbayad. May po ba? Alam natin yan. Paulit-ulit tayo dyan. Pero ang Lord ang nagbayad. No? In Ephesians 1:7, sa Kanya mayroon tayong katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Take note, sa Kanyang dugo, napatawad ng ating mga kasalanan. So, kung titignan mo, isang bagay ito na dapat makita mo na ang halaga nito. Habang nakikinig ka ngayon, kapatid, dapat nakikita mo na ang halaga nito. Na nararamdaman mo na ang kapangyarihan ng banal na spirito na dumadaloy sa puso mo ngayon. And listen to the conviction of the Holy Spirit this afternoon. In Hebrews 9:22, sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nilinis ng dugo at kung walang pagnanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya nga sabi ko nga, ang law, ang batas, maaari sabihin na lang muna natin, 10 Commandments. Magawa mo man yung lahat, isa man ang hindi mo magawa, kasala ka pa din. Ano gusto mo? Husgahan ka sa law o sa kautusan o sa batas o husgahan ka sa pananampalataya? Kasi pag inusgahan ka sa kautusan, impyerno ka. Pero pag inusgahan ka sa pananampalataya, sa Panginoon ka. As simple as that. Kasi ang kautusan, hindi ka maliligtas. Kahit na gumawa ka ng mabuti, kahit ano pang gawin mo, no? Mamigay ka pa, lalo na ngayon, no? COVID-19, mamigay ka pa ng bilyong-bilyong pounds. O, sabi natin, anong pinakamalaki? Euro o what? Hindi yan iaakyat. Hindi mo iaakyat sa langit yan. Kasi talo yung mga mahihirap na katulad namin. Wala kaming maibibigay. So, impyerno kami. Kasi wala kaming maibibigay. Kung ang basihan lamang ng salvation ay sa magitan ng
pagbibigay. Pero kung ikaw ay manampalataya, patas po tayong lahat. Mayaman, mahirap, manampalataya ka kay Kristo, ikaw ay maliligtas. Amen po ba? Amen. Walang tinitignan doon kung nasunod mo o hindi. Ang punto, ang gusto lang ng Panginoong Hesus doon, maniwala ka kay Kristo. Ibigin mo si Kristo. Maniwala ka na siya yung tagapagligtas. Maniwala ka siya yung Diyos na nagkatawang tao. Hello? Then, that's a matter of what? Spirit. Walang pinag-uusapang pera, walang pinag-uusapang kayamanan, walang pinag-uusapang bagay. It's a matter of heart. Church, makinig ka. It's a matter of heart. Loving the Lord, manampalataya ka, maniwala ka sa pinadala ng Ama dito sa lupa, at ikaw ay pinananahan ng banal na Espiritu, maniwala ka, ikaw ay maliligtas. Mayaman ka man o ikaw man ang pinakamayamang tao sa buong mundo, at ikaw man ang pinakamahirap na tao, poorest of the poor, ikaw ang pinakamahirap na tao sa mundo. Pero sabihin sa'yo, pantay ang Diyos. Abutin mo lang yon, manampalataya ka lang, maliligtas ka. Naintindihan po ba natin? Ano pa, kapag pinatupad ang dugo, ano pa ang magagawa nito, ang pang-mabibenefit sa atin? Ito'y nililinis tayo, ang ating budi at nagpapabanal sa atin. Yan ang ganda ng Word of God. Yan ang ganda ng the blood of the Lamb. Hindi lamang pinatawad ang ating kasalanan, kundi nilinis pa tayo. Hello? Kasi ang law, papakita na siya yung kasalanan mo. Kasi hingi ka ng tawad sa Diyos, pero hindi ka nalinis ng law. Pinakita lang sa iyo yung kasalanan mo. Naintindihan po ba natin? Pero yung dugo ni Kristo, pinatawad ka na sa iyong kasalanan at nilinis ka pa. Kaya kung babasahin natin sa 1 John 1:7, ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. At ang dugo ni Jesus na kanyang anak, ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Palakpakan natin ng Panginoon. So isipin mo, nililinis tayo sa lahat ng ating kasalanan. Hello, di lamang pinatawad kundi nilinis. Pag nilinis, inalis. Naintindihan ba natin? Iba yung napatawad ka lang at iba yung inalis. The power of sin unto your life. Naintindihan ba natin? Inalis yan, nilinis yan. Kaya hindi ka na madumi. Kaya ikaw ngayon ay napakaputi, as white as snow. Katulad na sinabi sa Isaiah. Kaya doon mo makikita na talagang ang ginawa ng dugo ni Kristo ay hindi po isang aspeto lang ng buhay mo. Kundi lahat. Marami akong masasabi sa inyo diyan pertaining sa blood of the Lamb. Kaya sabi ko sa inyo, babaybayin natin ang the blood of the Lamb, the power of the blood of the Lamb. It is because ito yung katugunan natin in times of trouble. Hindi lamang in times of trouble, but at all times. Sa lahat ng oras itong katugunan. Especially in times of trouble, in times of COVID-19. Hello? Kasi kailangan natin makita ang power ng blood. In Hebrews 9:14, gaano pa kaya? May natututunan po ba tayo? Amen po ba dyan sa mga taga-malalayang lugar? Amen? Amen. Amen. Nakita ko po kayo by the Spirit. Hebrews 9:14, nakita ko nagtumatawa po kayo ngayon. Kasi tumatawa yun dito yung mga nandito sa akin, tumatawa. So anyway, Hebrews 9:14, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa magitan ng walang hanggang Espiritu ay hinandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng ating budhi. Nilinis tayo, ang ating budhi at nagpapabanal sa atin. Yan po ang ginawa ng Panginoon. Nilinis tayo, ang ating budhi at nagpapabanal sa atin. So sabi dito, maglilinis ng ating budhi. So ang ganda, no? Our conscience. Cleanse our conscience. Ang ating kaisipan patungkol sa yung pagiging guilty tayo, yung pagiging sa kasalanan na, kasi, sige, nilinis ka na dyan. No, wala ka ng guilt, wala ka ng conscience about sin.
Hindi mo na dapat isipin yan kasi pinatawad ka na at nilinis ka na ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Yun ang maganda eh. Wala ka ng condemnation. Hindi ba natin? Hindi mo na iistorbuhin yung iyong konsyensya. Pinatawad ba talaga ako ng Diyos? Hello? Totoo ba talaga? Eh, bahala ka. Kung ayaw mo, eh, hindi. Ikaw ayaw mo. Gusto mo mamuhay doon sa mundo na yun, di, gusto mo pa rin yun, hindi bahala ka. Pero sinabi ng Panginoon, nilinis na kita at inalis ko na nilinis ng ating mga budi. No? Kasi yun yung totoong sinabi ng Panginoon eh. Amen po ba? Kaya yan ang ginawa ng dugo ni Kristo. Kaya tayo, kung mga Kristiyano tayo, mga baguang Kristiyano tayo, kung sabihin natin, tinanggap natin ang Panginoon Jesus, tapos ngayon, may guilty conscience pa tayo, church, sabihin ko sa'yo, wala na yan. Huwag ka na mag-isip. Hello? Forget what lies behind. Narinig na naman natin yan. And pursue what lies ahead. Kasi yun yung gusto ng Lord. So, tumuloy-tuloy ka na. No? Huwag mo i-condemn kasi it only creates condemnation in your heart. Sasabihin mo, Kristiyano ba talaga ako? Hello? Huwag mong gawin ganon. Ngayon, pinabanal tayo ng dugo ni Kristo. No? Ano sabi na sa Hebrews 13:12? Kaya si Jesus man ay nagdusa sa labas ng pintuan ng lungsod upang gawing banal ang mga tao sa pamagitan ng kanyang sariling dugo. So makikita natin, no? Pinabanal tayo ng dugo ni Jesus. Hindi lamang tayo pinawalang sala, nilinis tayo sa ating mga conscience, sa ating mga guilt or whatever. But, pinabanal tayo ng dugo ni Kristo. Alam mo, napakaganda. The blood cleanses us, our conscience, and it also sanctifies us. Tandaan natin yun. Hindi lamang pinatawad, tandaan natin yun. Kundi pinabanal. It sanctifies us. Na namumuhay tayo rito ng may kabanalan. Namumuhay tayo rito ng hindi yung parang tipong katulad ng mga Pariseo at Saduseo na sa tingin nila magiging banal sila sa magitan ng pagsunod sa kautusan. Eh hindi po. Kundi pinabanal tayo, inalis sa atin ang kaisipan na tayo ay marumi o tayo ay hindi banal. No? We belong to the royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Kaya kung titignan mo yung mga salita ng Panginoong Hesus na yun, yan ay resulta ng dugo ni Kristo. Na ikaw ay, we belong to the royal priesthood, a holy nation, mga banal na tao. Kaya kung tawagin mo nga, mga Kristiyano, dapat sila yung saint talaga. Sila naman talaga yung saint, no? Pero hindi na natin pagtatalunin yan kasi napupunta yung sa sarili yun eh. Pero ang punto rito, alam naman natin na yun, ang importante rito kung ano yung kaisipan ng Diyos, kung ang Lord ang ating audience, hindi naman ng tao, hindi man tayo humihingi ng palakpak ng tao. Amen po ba? Ang importante, alam natin yung sinabi ng Diyos at yan ang nakatanim sa puso natin. Alam natin na tumatakbo tayong banal dito sa lupa. No? Just keep on doing the will of God. At makikita mo, yun talaga yung katotohanan na sinabi ng Diyos. Hindi po tayo nagko-conditioning ng ating mind, kundi our confidence is the Word. That is His Word. Wala na po tayong dapat pang isipin. Dapat makita natin, this is the power of the blood. Sabi mo sa katabi mo, ayan ang kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Amen po ba? Amen. Kapag pinapatupad o apply natin ang dugo, ito'y inilalapit tayo sa Diyos. Tandaan natin yan. Nilalapit ang bawat isa sa Panginoon. Kasi akala lang natin, pinatawad, nilinis, etc., pinabanal. Kapatid, inilalapit tayo sa Diyos. In Ephesians 2:13, subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus. Kayo na noong una ay malayo. Kailan daw tayo noong una? Malayo tayo sa Panginoon. Ay inilapit sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Napakaganda, no? Inilapit tayo. Tandaan nyo yung veil, no? Nahati sa gitna. At tayo ngayon ay nakapasok sa Holy of Holies. No, hindi naman tayo papasok literal doon sa tabernacle na lang. Hindi tayo magkakasya ron eh. Hello. Ang ibig lamang sabihin doon ay wala na pong tabing na kung saan sineseparate tayo
at sa Diyos. Nung Old Testament, ganun eh. Pero nung pinatay na si Jesus, inalay na ang kanyang buhay, ang, ano ba itong, ang, lumilipad eh, no? COVID ba yan? Hindi. Oh, so, COVID yan eh, COVID. Kasi maliit eh. So, kasi pag COVID. So anyway, lumatak. Ano ba yan? Nandun tayo, pinapasok na tayo sa Holy of Holies. It means, tayo na nga ang templo ng Holy Spirit. Hello? Sino raw ang templo ng Holy Spirit? Tayo. So it means, nakalapit na tayo eh. Amen po ba? Nung tinanggap mo ang Panginoong Yesus bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas, pinadala ang banal na Espiritu at pinapasok ng Panginoon niya sa puso natin. So yun na napakaganda. Inilapit sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya nga, the power of the blood, lahat yan. Mamaya, mas maintindihan natin. Binuo ng Panginoon ang lahat ng masamang ginawa ng dyablo sa tao ay inayos ng Panginoon. Ibig sabihin, pinalitan ng bago. I make everything new. No? Talagang babaguhin ng Panginoon lahat siya. Pinatay ka, bubuhayin ka. Binigyan ka ng sakit ng dyablo, pinagaling ka na. Hello? Pinaghirap ka, pagpapalain ka ng Diyos, pagyayamanin ka. You're under the curse of the law, hindi na applicable ang curse of the law. You're under by the grace of God. Hindi na po ba natin? So, doon natin makikita yung ganda. No? Yung dugo ng Panginoong Yesus. Ano ang ginawa niya? Ano yung ginawa ng dugo? So, mamaya mas makikita natin yan pagdating natin doon sa bandang huli. Kasi, kita natin yung paano yung itong COVID nito, ito ba'y paniniwalaan natin to? Ngayon pa nga lang, kapatid eh. Dapat, habang pinakikinggan mo to, pinatawad na tayo, nilinis na tayo, sa guilt, pinabanal tayo, hello, inilapit na tayo sa Diyos. Para bang wala akong makitang lugar para sa COVID-19 dito. Hello, naintindihan po natin. Dapat ganun ang isip natin eh. Kasi anong nangyari, hindi kayo nakikinig eh. Pupunta kayo sa CR, hindi, biro lang. Meron kasi nagkakapit, kami nakikita ako nagkakapit. So anyway, dapat nakikinig tayo eh. Alam mo kasi ang pakikinig, hindi lamang pakikinig ito. Sabi nga ng Lord, pag hindi ka nakinig, yung napakinggan mo, alisin pa sa'yo yun. Kaya take note, word ng Lord yun. Kaya minsan wala tayong natututunan pagdating sa church, pagdating sa pakikinig na salita, wala tayong excitement. Kasi inalis na ng Lord sa iyo yung pakikinig eh. Yun, totoo po yan. Minsan pag-aaralan natin yan, God willing ha. Kasi pag wala ka talagang interest sa subject nito, aalisin pa ng Diyos. Yung natitira pa sa'yo, aalisin pa yun. Nakalagay sa Bible yun. Hindi po ako nagbibiro dyan. No? Kaya akala kasi natin, this is a matter of kung ano gusto natin. Church, hindi humility yan. Humbognity yan. Humbognity tuloy. Humility to. Pag sinabi ng Lord, hindi pwedeng bakit? Kristiyano ata ako, born again ako. At saka bakit? Yun ang gusto ko eh. Wala nang pag-uusap dyan. Hindi na magandang usapan yan. Amen po ba? Ang importante dito, humbleness. Kasi ang Lord, tumikilos sa humble, sa humility. Doon siya nananahan. Hindi ba natin? Tuloy natin. Kapag ipinatupad o in-apply ang dugo, ito'y nagbibigay sa atin ng tapang na lumapit sa Diyos. Ano raw? Nagbibigay sa atin ng tapang, boldness, no? Na lumapit sa Panginoon. Hindi tayo parang tipong takot. No? Kaya nga sa Christian, ito siya sabi ko kahit sa mga young people, sa atin, sa church. Bakit ka matatakot sa kapatiran? Gusto ba yung hindi ka komportable sa kapatiran? That's wrong. That's not the attitude of the Lord. Dapat malapit ka sa Kristiyano. Hindi ka na-intimidate, hindi ka para bang nag-feel mo na para bang nahihiya ka, o natatakot ka, na-intimidate ka, o awkward ka, whatever. I tell you, that's not the character of Christ. And even the child of God. Kailangan, sa mga Kristiyano, hindi naman tayo para bang matigas sa mukha. Hindi naman ganon, kundi, wala dapat ikatakot. Kasi wala man tayong ginawang mali. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, wala man tayong ginawang mali. Kaya wala tayong dapat ikatakot. Sa Hebrews 10:19,
Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya ng makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. So ang ganda di ba? Makapapasok sa dakong kabanal-banalan, katulad din na nasabi kong inalalapit tayo sa Diyos. Kasi hindi dinisenyo ng Lord na magkaroon tayo ng distance. Ngayon, dinisign kasi meron tayong social distancing, talagang ganun. Kasi makulit, didikitan pa, no? Pero hindi. Kung pupuntahan natin ang talagang nasa puso ng Diyos, makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Isa to sa mga benefits natin o yung na dapat natin makukuha kung i-apply natin ang dugo ni Kristo. Ito yung nagbibigay sa atin ng buhay, kung titingnan natin. No? Ang ganda nito, kasi isa to sa mga didiinan ko ng konti mamaya, yung nagbibigay sa atin ng buhay. Kasi sabi nga ng Lord, I came that we might have life and have it more abundantly. In John 6:53, kahit sinabi ni Jesus, mabilis ba ako? Okay lang? Naintindihan ba? Babaga lang ko para medyo sige. John 6:53. Kahit sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Hindi tayo magkakaroon ng buhay, kapatid. Kung ang dugo ni Kristo ay hindi natin i-apply sa buhay natin. Kung hindi natin siya tatanggapin bilang, alam mo yung pag-apply ng dugo ni Kristo, simple lang yon. Hindi yung kukuha tayo, Lord, nasa na ba yung dugo mo, Lord? Medyo papahirang ko lang yung ulo ko, kaya apply na yung dugo. Hindi po gano'n. Simple lang. For us to apply the blood of the Lamb is accepting Jesus Christ. Simple lang yun. Hingi tayo ng tawad. Panginoon, patawarin mo ako, linisin mo ako. Lord, malapit ako sa iyo, nakikipagrelasyon ako sa iyo, gusto kong ma-born again, gusto kong makakilala sa iyo, gusto kong makipagrelasyon sa iyo. Basag. And that's it. Basag na yung gawa ng kaaway. Pinasak natin ang gawa ng kaaway. Binigyan na natin ng kabuuan, ang plano, ang buhay na gusto ng Diyos sa atin sa pamagitan ng kanyang dugo. Napakaganda no? Kaya sinabi niya, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Kaya merong communion Hello? Kaya sa communion, doon pinakita ng Lord, nung nasa taas sila, yung Last Supper kung tawagin nila, na binigay ng Lord, this is the bread representing my body, eat it. This is grapes representing my blood, drink it. Simple as that. Di ba natin? Kaya kung isang Kristiyano ay hindi naniniwala sa communion, praise God! Meron tayong trabaho para makakilala sila sa Diyos. Kristiyano na yun, So, hindi po kasi kailangan natin matupad yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi ang tao, alam mo, maraming iniisip ang tao No? Marami silang, very, very simple and plain lang naman ang Bible. Just follow. Marami interpretation Sabi, papasok na naman ako sa interpretasyon Pag nating interpretin, paulit-ulit ako. Follow. Sabi mo sa katabi mo, follow. Or else, I follow you. Hello, following kita. Hello. So, hindi po ganun Ano pa? Ang nabe-benefit tayo kapag in-apply natin ang dugo ng Panginoon. Pinagagaling tayo. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. No? Akala kasi natin, yung dugo ni Jesus ay para lang sa salvation. Hindi po. No? Para po sa lahat yon. Kabuuan. Pwede ko sabihin ang dugo ni Jesus ay para from Genesis to Revelation. No? Since the beginning hanggang eternity. Yan po yung dugo ng Panginoong Jesus. Akala kasi minsan tayo, nadadala tayo ng mga turo ng kung ano-ano Dapat pag-aral nga tayo talaga.
pinagagaling tayo ng Panginoon. Kung babasahin natin ang 1 Peter 2:24, no? Ang 1 Peter 2:24, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy, sa cross, upang tayo mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling tayo. Take note of that semicolon. Kasi bunga po yan ng dugo ni Kristo. Pinagaling tayo dahil sa kanyang mga sugat. Kasi, pwede mo sabihin, di ba pastor, specific lang yan. Hindi, not by the blood, kaya tayo gumaling. It is by His stripes we're healed. Kapatid, basahin mo yung context, no? Kasi kung hindi binubuo ng Lord ang dugo at ang dugo sa cross, at kung hindi binubuo ang dugo niya sa cross, it means hindi siya pinatay. At kung hindi siya namamatay, wala rin yung stripes. Eh, di ba natin? Kasama yun. Yan ang kabuuan. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling tayo. Napakaganda nun. Kaya nga, lagi kong sinasabi sa inyo, tayuan natin yung promise ng Lord. Kung hindi mo paniniwalaan ang blood ni Christ and by His stripes na tayo pinagaling, bukas may COVID ka, no problem. 100%. Press down, shaking together, and running over. Ayoko namang confess yun. Pero kasi ayaw mong tayuan eh. Wala na tayong ibang tatayuan dito sa lupang ito. Hello? Huwag ka muna maghanap ng antidote. Or maganda, walang problema. Kung may remedy ba eh, kung yung tawa-tawa eh. Yung lap-lap, alam nyo ba yung lap-lap? Yung tawa-tawa, pwede mo ilagay yun eh. O, tas inimin mo, tapos di ka ma-apekto ng COVID. Walang problema. Okay ako dyan. Kung yun nga, eh, kung wala naman tayong makitang vaccine, wala pa yung vaccine, maraming salamat sa mga naghahanap, maraming salamat sa mga nagpe-finance, Bill Gates, kung sino pa man, pertaining sa gamot, etc. Meron pa nga may bago, yung Jewish na si Sedemo, kalimutan ko, na Vladimir, na doktor siya, nag-contribute siya ng mga gamot, etc. Hindi niya pinagsama-sama, inisa-isa niyang in-inject, tapos may mga gumaling out of 150 bed. I don't know, basta yun, mabuti, maganda yun. Sama-sama tayo, tulong-tulong tayo. Pero in my part, as a preacher of the gospel, ang may share ko is not the only, but the primary one, or the important one is the blood of the Lamb. Kasi yan, wala ka nang gagawin eh. Just believe and you will see the glory of God. Amen po ba? Hello? Pinagagaling tayo by His stripes through the blood. Ano pa ang nagagawa nito? Nagbibigay kakayahan sa inyo na daigin ang dyablo at ang kanyang mga gawa. So makikita mo binibigyan tayo ng kakayanan na daigin ang dyablo at ang kanyang mga gawa. Mga gawa ng dyablo by the blood of the Lamb. In Revelation 12:11, at siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero. Hello? By the blood of the Lamb. At dahil sa salita ng kanilang patotoo, sapagkat hindi nila inibig ang kanilang buhay maging hanggang sa kamatayan. Naintindihan po ba natin? They overcame by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Kaya nga sa magitan ng dugo lamang ng Panginoon, ang nakapag-uugnay na ang tao ay magkakaroon ng buhay. Importante po yung maintindihan natin. By His blood, na pag-ugnay ng Panginoong Yesus, ang tao at ang Diyos. By His blood, through the cross. Ang pinatay ng dyablo sa tao ay binuhay ng Diyos. Pinatay ng dyablo sa tao ang kanyang puso, ang kanyang spirit, kaya nahiwalay ang tao sa Diyos because of sin. Kasalanan ng pumatay. Ang kasalanan galing kay Lucifer. Pinasa kay Eva. Pinasa kay Adan. Pinasa sa lahi. Pinasa sa atin.
Pati sa akin, lahat tayo. So for all have sinned and come fall short of the glory of God. At sa pagitan nun, pinatay ang ating espiritu, ang ating puso, ang ating pakipag-ugnayan sa Diyos. Pinatay yun. Unang-unang pinatay ng dyablo ang ating espiritu, ang ating puso. Sinunod ang ating, pagpatay ng ating espiritu, patay na. Sunod na papatayin ang ating kaisipan at ang ating katawan. Pagpatay na ang ating espiritu, ang ating kaisipan ay mapupuno na ng karumihan. At ang ating katawan ay pwede nang pasukin ng sakit. COVID-19. Kasi patay ang espiritu. Naintindihan ba natin? Kasi dapat sumunod kayo doon sa pinag-aaralan natin, yung flow. Kaya ka papasukin ng COVID-19 kasi patay ang espiritu mo. Kaya ka mahahawa dahil wala sa iyo ang salita ng Diyos. Naintindihan ba natin? As simple as that. Dahil pagpatay ang espiritu mo, maapektuhan ng iyong kaisipan, pati ang katawan mo magkakasakit. Bakit? Kasi walang paghahari ng Diyos sa buhay ng tao. Naintindihan po ba natin? Kasi yung spirit ay patay. Yung spirit ay, napapangibabawan ng mundo. Napapangibabawan ng salita ng dyablo. Napapangibabawan ng mga bali-balita. Kasi yung spirit niya patay. Wala siyang relasyon sa Diyos. Kaya hindi lahat ng tao sa mundo may relasyon sa Diyos. Ang may relasyon na sa Diyos, yung binuhay ang kanyang spirito by the blood of the Lamb. Simple-simple lang po yan. Kaya hindi magagawa ng tao na mabigyan ng buhay ang tao. Hindi kaya ng tao, hindi kaya natin nabigyan ng buhay ang bawat tao. Hindi natin kayang bigyan ng buhay ang bawat tao. Si Jesus lang ang may kakayanan na buhayin ng tao. Amen po ba? Bubuhayin ng Diyos ang spirit ng tao at idodominate ng spirit ang kaisipan at ang katawan ng tao. Kaya napaka-importante po yung spirit. Napaka-importante po sa buhay nito yung espiritu mo. Sabihin mo sa katabi mo, yung espiritu mo. Hello? Kasi yan ang bubuhay ng Panginoon. Kaya dapat mabuhay ang espiritu ng tao. Amen po ba? So, paano kagagaling? Kailangan buhay ang espiritu mo. Kasi pagpatay ang espiritu mo, hindi mo mayayakap ang sinasabi ng salita ng Diyos, by His stripes, you're healed 2,000 years ago. Hindi. Kasi you're not washed by the blood. Because ang pinaka makikita natin dito, patay yung espiritu mo kasi hindi mo inaccept ang Lord Jesus as your personal Lord and Savior. You're not washed by the blood of the Lamb. Hello? Yung isipan mo ay under ng sino magpapatakbo ng isipan mo? Ikaw lang. Hindi kayang patakbuhin ng Diyos ang isipan mo kasi wala ka pang relasyon sa Diyos. Kung gusto mong patakbuhin ng Panginoon ang buhay mo, makipagrelasyon ka muna kay Jesus. Kaya nga sabi ko kanina, hindi lahat ng tao may relasyon sa Diyos. Hindi po. Hello? Kung hindi mo tinanggap si Jesus bilang Diyos sa sarili mo tagapag, hindi ka na born again, hindi ka nakipag-isa sa Panginoong Jesus. Wala kang buhay. Because sabi nga ng Lord, I am the way, the truth, and the life. No one or no man can come to the Father except through Jesus Christ. Kaya kung wala si Kristo sa buhay mo, wala kang buhay. Patay ka. Hello? Hindi mo mapapagtanggol ang sarili mo sa COVID-19. Dumating man yan, nahawahan ka, hindi mo siya mapalayas ng lumayas ka sa pangalan ni Jesus kahit na hindi ka nagugas ng kamay. Hello? Totoo yun. Kasi kung ikaw ay anak ng Panginoon, na pagkaisa sa Panginoong Jesus, ang sabi niya, you're healed 2,000 years ago. Ano daw? So, pangako yan ng Diyos sa'yo, pinagaling na kita 2,000 years ago kasi nakipagrelasyon ka sa akin. So, how come, with innocent mind, wag yung para bang i-dare lang natin to, yung tignan ko nga kung mahahawa ko na, hindi, wag ganun hindi ka kayang i-touch. Si Pablo nga tinuklaw ng ahas, hindi siya namatay. Naintindihan ba natin?
And how about this COVID-19? Ano kinatatakot mo? Hello? Kaya dapat mabuhay ang espiritu ng tao. Sa paanong paraan ang espiritu ng tao mabubuhay? Dapat makipagkaisa ang tao sa Diyos, tanggapin siya, maborn again tayo, humingi ng tawad ang tao sa Panginoon. At magkakaroon tayo ng buhay. Amen? Palapalan natin ang Panginoon. Kailangan buhayin ng Diyos ang ating espiritu. Sa paanong paraan, lumapit tayo, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas. At bubuhayin natin ang espiritu at ang espiritu natin, ido-dominate niya yung ating mind. At pag dinominate niya ang ating mind, sasabihin na ng salita ng Diyos sa ating puso, you're healed 2,000 years ago. By His stripes, you were healed 2,000 years ago. Then magmamanifest na po isa-isa. But first, spirito, then mind, and then body. Simple. Wala na pong tayong para bang, paano ba yon? Paano ba to? Hindi, simple, tanggapin mo lang si Jesus. Hello? Kailangan buhay ang espiritu mo. Kailangan washed by the blood of the Lamb. Iningi natin ang tawad ng ating makasalanan at tayo ay nilinis at inayos ng Panginoon. Kaya nga dito, sa pakikipagrelasyon sa Diyos, matatamo ng tao ang lahat ng kaloob o regalo na mga pinaliwanag ko kanina sa atin. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, washed by His blood, our conscience, hello, we're sanctified. Lahat na yun, yung mga binanggit ko na yun. Yan ang dahilan kung bakit binubo ni Jesus ang kanyang dugo sa cross ng Kalbaryo. We must experience the power of the blood of Jesus. Kung wala ang dugo, ay walang buhay at walang pagpapagaling. Tandaan po natin. Nulit ko, kung wala ang dugo ng Panginoong Jesus, wala tayong buhay na makakamit at walang pagpapagaling sa atin. Hindi ko sinasabing mamamatay ka physically. Hindi po yun. Kundi yung buhay na, ibig sabihin, yung espiritu mo, hindi mo bubuhay. Yung pakipagrelasyon mo sa Diyos, wala, hindi darating. Kahit anong pilit mo pa, no? Without the blood of the Lord, without yung pagtanggap mo kay Jesus, hindi po iiral yung mga yon. Kahit anong pilit mo pa. Kahit sabihin mo pang magsumali ka sa isang reliyon, pumunta ka sa isang lugar, solohin mo, maging ano ba yon? Yung tinatawag na introvert ka, pumunta ka sa kwarto, magsolo ka, gumawa ka ng mga ano dyan. Kung hindi mo tatanggapin si Jesus bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas, hindi mabubuhay ang espiritu mo. Patay pa rin yan dahil sa kasalanan. Kaya nga, balikan ko lang yung kanina na sinasabi ko, kung wala ang dugo, ay walang buhay. Nagbibigay sa atin ng buhay ang dugo ni Jesus, di ba? Hindi kayo magkakaroon ng buhay kung hindi nyo iinumin ang aking dugo, ang sabi mo. Diba? In short, kung hindi natin tatanggapin si Kristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Pangalawa, ano pa yung makikita pa natin? Kinuha ko lang yung dalawa nito kasi gusto kong i-connect ito sa COVID-19. No? 1 Peter 2:24, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling tayo. So kung titignan natin, yun ang ganda eh. Dahil sa kanyang mga sugat, tayo ay gumaling. Hello? By His blood. Shedding of His blood on the cross. Maraming benefits ang blood of Jesus, pero gusto ko sanang tutukan natin na magkakaroon tayo ng buhay at pinagaling na niya tayo dahil sa mga natamong sugat ng Panginoon. So, without this shedding of the blood, without accepting Him as our Lord, hindi tayo magkakaroon ng buhay. At hindi rin tayo pinagaling sa ating mga sakit. Patuloy ang sakit natin. Patuloy ang pananalasa nito sa atin. Ulitin ko, sa pamagitan ng dugo ni Kristo, tayo nagkaroon ng buhay. Tayo pinagaling sa mga sakit dahil sa mga sugat na tinamot ng Panginoon. Tayo'y mananagumpay because Jesus won the victory. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon.
First, we have to experience life para makapaghari ang Diyos sa atin. Kailangan, paano natin ma-experience itong buhay na ito, itong life na ito, na binabanggit dyan, tayo nagkakaroon ng buhay. True relationship. Paulit-ulit ako doon para lamang tumanim ito sa aking puso. Then we can now access His promise sa salita niya. By His stripes we're healed 2,000 years ago. Tulad sabi ko kanina, tinanggap mo, binuhay ng Lord, tinanggap mo ang Panginoong Jesus, washed by the blood of the Lamb, bubuhayin niya yung espiritu mo. Bubuhayin niya yung puso mo. Magkakaroon ka ngayon ng access sa Panginoon. Gagawin ka niyang templo, may access ka na. Amen po ba? Marireceive mo na ang lahat ng pinaliliwanag niya. Unless a man, John 3:3, unless a man be born again, he cannot understand the kingdom of God. He cannot enter the kingdom of God. Simple lang po yan. Then we are now victorious through the blood of Christ. Amen po ba? Dahil tinanggap mo na eh. Hello? Binuhay na yung espiritu mo, inalis ang kasalanan, pinatawad na tayo, washed by the blood, etc. Mga binanggit natin kanina. Then, madodominate na yung mind mo, makapag-isip ka na ng tama, ang isipin mo yung salita ng Diyos, and then magmamanifest ang power ng Panginoon through healing. Specifically, healing lang muna tayo. Madaming mamanifest ang Lord eh, pero para makita lang natin ang gusto. Diyan matatawag na tayo ay mananagumpay. Sabi mo sa katabi mo, mananagumpay tayo. Tayo mananagumpay because Jesus won the victory. In Deuteronomy 20 verse 4, sapagkat ang Panginoong ninyong Diyos ay siyang humahayong kasama ninyo upang ipakipaglaban kayo sa inyong mga kaaway upang kayo'y pagtagumpayin. Amen po ba? Ang ganda. There's victory in Christ Jesus. Para pagtagumpayin tayo ng Panginoon. No? Ipaglaban tayo sa ating mga kaaway. Hindi lamang, ang kaaway natin hindi through flesh and blood, but principalities and rulers of this darkness. Ang demonyo, in short. Tingnan mo yung katabi mo. Ang demonyo ang kaaway natin. Amen po ba? Hindi yung katabi mo, demonyo, sabihin mo lang. No? Nililinaw ko lang yon. So 1 Corinthians 15:57, subalit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sino raw ang nagbibigay ng tagumpay? Ang Panginoong Jesus. Kasi napagtagumpayan niya. Sabi niya, in this world you will face many troubles, but take heart, I have overcome the world. Narinig lagi natin na sa church. Amen po ba? So ang sabi niya sa 1 John 5:4, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. O see? Magiging matagumpay daw tayo sa pamagitan ng ating faith. Yung pananampalataya sa Panginoong Hesus. Katulad sabi ko sa inyo, anong gusto nyo? Husgahan ka ng law o husgahan ka ng faith? Diba? Kaya pag nanampalataya ka, what does it mean? Mananagumpay ka. Hello? Kasi we are His co-heirs. Kay Jesus, ang sabi, siya yung tagapagmana at tayo ay co-heirs. Tagapagmana rin. Kung ano ang binigay kay Jesus, yun din ay binigay sa atin. At tandaan mo kapatid, kung makikinig ka lang, kung sinasabi mo na ikaw ay tinanggap mo ang Panginoon Jesus bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas, si Jesus ay nananahan sa iyo sa pagitan ng banal na Espiritu at ikaw ay angkin na ng Diyos. And no one can snatch you out from His hand. At paano papasok ang COVID-19? Sige nga. Hello? Si Jesus nga nung lumakad siya rito, wala siyang sakit. Nung lumakad siya rito, hindi siya nagkaroon ng kasalanan dahil hindi niya pinayagan yun. At sa magitan ng kanyang sariling disposisyon, sariling desisyon, hindi siya pumayag na matalo siya ng kaaway. Kaya nasa sa atin kung papayag tayo. Amen po ba? Kaya nga sinabi niya, sapagkat napagtatagumpayan bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. For everyone born of God overcomes the world. Hello, ganda, no? Kung sino man ang anak ng Diyos na born of God, na born again, overcomes this world.
mapapagtagumpayan. This is the victory that's overcome the world, even our faith. No? Sa magitan ng ating pananampalataya. Kaya kung patutunayan pa natin ang mga salita, napakadami natin pwedeng makuha sa salita ng Diyos. Baybayin mo lang yung concordance, pasok na lahat siya, makukuha mo na eh. Ano pa sinabi sa Colossians 2:15? Sa magitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Palakpakan natin ang Panginoon. No? Sa magitan ng kanyang death on the cross, no? Nilupig niya yung mga pinuno, mga pangyarihan ng sanlibutan, lahat. Lalo-lalo na si Lucifer. Ito si Satanas. No? Dapat pangalan nito Satanas eh. Kasi pag Satanas, parang madami no? Pero isa lang ang Satanas eh. So anyway, at least binigay siya ng dito. Yung madami sila, pero isa lang pala. Pero, nilupig yan. Hindi yan pinaporma ng Panginoon. Pinatayan. Yung kapangyarihan ng Diablo, pinatay ang kapangyarihan ng Diablo sa mga taong makikipagrelasyon sa Diyos. Kaya kung hindi tayo makikipagrelasyon sa Diyos, ang kapangyarihan ng Diablo ay nasa sa atin pa rin. We're dominated by His power. We're under His rule. We're under His reign. Ganun po ang mangyari. Kasi, sino gusto mo mag-reign sa buhay mo? Mamimili ka eh. Ang Diyos pa o ang Diablo? Ngayon, kung gusto mo ang Diyos, tanggapin mo si Kristo bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas. Because sabi nga ng Lord, you cannot see or you cannot know the Father unless you know the Son. Tama ba yun? Dapat makilala mo si Jesus para makita mo, para masabi mo, kilala mo ang Diyos. Kasi hanggat di mo kinikilala, hanggat di mo tinatanggap si Jesus, hindi mo makikilala ang Diyos Ama. Tanda natin, ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Pinarada niya yan. No. Kaya lang tayo di natin nakikita. We're always what? Nandun tayo sa FB, nandun tayo sa ML, nandun tayo lagi ang ating kaisipan, ating puso. Kaya hindi natin makita kung ano yung sinasabi sa salita ng Diyos. And one thing, hindi natin binibigyan ng importance ng Holy Spirit sa buhay natin. Lagi tayo nakatutok sa hindi tama. Ang COVID ay isang kaaway na gawa ng Diablo upang sirain ang tao. Inapektuhan ng buong mundo upang puksain ang lahat. In John 10:10, di ba? Hello, the thief comes to steal, kill, and destroy. Gawain ng kaaway. Brothers and sisters, kung ikaw sa oras na ito ay nanlalamig ka, umalis ka diyan sa panlalamig. Kasi mangyari talaga sa'yo, kaya kang kunin ng Diablo. May sinare nga sa akin ng Lord, maraming tao, maraming Christians, papasok sa danger zone. Isa si-share ko sa inyo. Mga next week, God willing. Balis tayo doon. Puntahan natin ang Panginoon. Kasi once you approaching that danger zone, at pumasok ka, I don't know, but that's a warning from the Lord. Kaya minsan pinahaba niya to dahil gusto niya matuto ang mga Kristiyano. Marami siyang tinuturo dito. Maraming kasalanan na alis ngayon. Maraming kasalanan na, alam mo kasi sa Lord, kapag ang mundong ito ay umakyat na punong-puno ng kasalanan, totoo yun. Nasusulasok ang ilong ng Diyos. It is the same with Sodom and Gomorrah. Nasusulasok na siya. Wala na eh. Wala na akong magagawa kundi patayin sila. Or sorry for that word, pwede ko sabihin, puksain ko na sila. Hindi na sila karapat-dapat na mabuhay. Kasi magiging para silang virus na sisirain na nila ang mga tao. Even ang Christians ngayon, papalayo na sa Diyos. Christians, inulit ko. Kaya brothers, sisters, it's about time. No? Kristiyano ka, tinaniman ka ng salita ng Diyos. Sasabihin ko sa iyo, ang Lord, mahal na mahal ka. Ayaw kanyang bitawan. Because there's a seed, the seed of the Lord Jesus Christ nasa puso mo. Mahal na mahal ka at gusto niyang bumalik ka sa Kanya. Huwag mong payagan na manlamig ka. Huwag mong payagan na matalo ka ng iniisip mo. Huwag mong payagan na, paano na pastor, nakalalim na ako sa kasalanan. I tell you, brothers and sisters, mas malalim ka nung bago mo tanggapin ang Panginoon. Mas malalim ka sa kasalanan bago mo tanggapin ang Panginoong Yesus. Ngayon, nasa Panginoong Yesus ka, that's only a guilt. Hello? Yun lang umiiral sa'yo.
But all you have to do is, Lord, forgive me. And, huwag mo nang pasukin ulit yun. Kalimutan mo yun. That is the grace of God over your life. And it's about time for us, church, to accept, ang mga hindi pa nakakilala sa Diyos, it's about time to accept them, the Lord Jesus. Kung hindi mo pa nakakilala ang Panginoong Jesus, it's about time for you to accept the Lord Jesus Christ. Huwag mong payagan na lumipas ang oras na ito because today is the day of your salvation. Kapag hindi mo ginawa na tanggapin siya bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas. Hindi ka naman sinasabing wala nang bukas. Bagkus sinabi na salita ng Diyos, if you hear His voice, don't harden your hearts. Hello? Kasi ito yung oras na kung saan hinipo ka ng Panginoon. Ito yung oras na binuksan niya yung isipan at yung puso para tanggapin siya bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas. Huwag mong palampasin ito. Baka dumating ang oras na hindi ka na ulit makapakinig. Kasi no one can say, no one can tell kung ano mangyari bukas. Ang importante, sa oras nito, narinig mo siya, lumapit ka sa Kanya. Kaya nga, church, it's about time na lahat tayo ay bumalik sa Panginoon. It's about time na ang blood ni Christ ay mapahalagahan natin. Hindi lamang sa salvation ng mga hindi pa mananampalataya, mas lalo na sa mga Kristiyano na nilinis ka na ng dugo ni Jesus, hindi na ulit pang maipapako ang Panginoong Jesus sa cross ng Calvary. Isang beses lang yon. Anyway, importante maintindihan natin ito. Next week, pag-aaralan natin about the COVID. Pero ngayon, gusto kong ayahan kayong tumayo at tayo na tayo at patuloy kong gustong panyayahan itong mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kaya kapatid, pero una sa lahat, gusto ko na marinig ito ng mga kapatiran. Yung mga kapatiran na hindi pa nakakilala, ng mga kapatiran na nakakilala sa Panginoon. Church, I want you, all of you na nakapakinig nito, kahit sa replay, makikinig sila. I want you to listen to the Holy Spirit. The Lord really loves you. Mahal ka ng Diyos. Huwag mong payagan na matalo ka ng guilt. Huwag mong payagan na sinasabi mo, Pastor, marami akong kasalanan. Nahihirapan akong makabalik. Hindi po. Inuulit ko, mas marami kang kasalanan nung hindi ka pa kumikilala sa Diyos. Pero ngayon, that's only a guilt na nasa puso mo. Kasi, kinukundi ka ng Holy Spirit sa righteousness mo. Kaya huwag mong payagan na dayain ka ng kaaway. Kailangan, alam mo, remember, this is just a spirit of deception na sinasabi niya sa'yo, ang dami ko kasing kasalanan paano pa ako makakabalik? That's a deception. Ang pakinggan mo ngayon, sinasabi ng Banal na Espiritu sa'yo, the Lord really loves you. Gusto ka niya bumalik sa Kanya. Kaya gawin mo, bumalik ka ngayon. At patungkol naman sa mga taong di pa na gusto mong makilala ang Panginoong Jesus bilang Diyos sa sarili mong tagapagligtas, gusto mo na washed by the blood, gusto mo na umiral, na ikaw ay pinagaling na 2,000 years ago, na ikaw ay may relasyon sa Diyos, gusto ko lamang sumunod ka sa isang panalangin. Mas maganda sumunod ka sa isang panalangin. Lahat po tayo, itaas natin ating mga kamay sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming po salamat. Sige, lakasan mo. Maraming po salamat. Maraming pong salamat Sa oras pong ito, sa oras po ito na narinig ko na narinig ko ang salita mo. ang salita mo. Sa pamagitan mo, Sa pamamagitan mo, sa pagbubo mo ng dugo sa krus, sa pagbubo mo ng dugo sa krus, ako ay pinatawad mo. ako ay pinatawad mo. Kaya sa oras pong ito, Kaya sa oras po ito, humingi po ako ng tawad humingi po ako ng sa mga tawad kasalanan sa mga kasalanan na nagawa ko na nagawa ko mula noon mula noon hanggang ngayon. hanggang ngayon. Patawarin mo ako, Patawarin mo ako, linisin mo ako, linisin mo ako, washed by the blood of the Lamb. wash of the blood of the Lamb. Kaya Panginoon, Kaya Panginoon, sa oras pong ito, sa oras po ito, nakikipagrelasyon po ako sa iyo. nakikipagrelasyon po ako. Sulat mo po Sulat mo po ang pangalan ko ang pangalan ko sa aklat ng buhay sa aklat ng buhay. at ikaw na. At
ikaw na ang Diyos ang Diyos at sariling tagapagligtas at sariling tagapagligtas ng buhay ko. ng buhay ko. Maraming po salamat Marami pong salamat sa buhay na walang hanggan. sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. So brothers and sisters, napakasimple lang po. So bago ako magtapos, mananalangin lang ulit tayo. Pero gusto ko sana na next Sunday, God willing, if the Lord impress into my heart to reveal those words to you, so sabihin po natin. No? Kaya importante po, araw-araw, manalangin tayo. Let's pray for the world na maalis na itong COVID-19 nito. Wala pong mahahawa at yung mga nahawa ay pinagaling na yan. Dapat gumaling sila. At gawin po natin ang lahat ng kailangan natin na magawa. So let's continue for our brothers and sisters who are in dire moments ngayon, no? Yung mga nalalamig at maaaring ang mga dapat sila makakilala sa Panginoon. Sige po, let's close in prayer. Panginoon, maraming salamat. Dinadalahin ko po sa iyo, mga patiran, nalalamig, Lord God. Lord, touch them right now. Put your word upon their hearts na patuloy silang huwag mahiya, huwag matakot na lumapit sa iyo. Lord, thank you that tutusok mo ang salita mo sa puso nila that you really love them. Tusok mo sa puso nila, Lord God, na alisin ang guilt o whatever na nagawa nila. Lord, magkaroon sila ng heart right now, a humble spirit na lalapit sa iyo at yayakapin ka, Panginoon Diyos. Magitan ng panalangin, sa pagitan ng devotions, sa pagitan ng intimacy. Lord, maraming po salamat dahil bubuhayin mo muli ang kanilang puso at spirit, Lord God, for them. For this spirit dominates their lives, O God. And I pray, Lord God, na patuloy ka maghari sa mga pamilya, sa JCF, Lord God, towards their immediate family, Lord. I pray that you may share your words to them. And as you've shared your word, Father, open their hearts, enlighten their minds. Lord, I pray that convict them of their sins, that they may see your goodness, and your goodness will lead them to repentance. And the result of this, Lord, is relationship. Kaya, Lord, maraming po salamat. Makita namin ang lahat ng kaparaanan mo kung bakit nangyari ang mga bagay nito. Ikaw magtuturo sa amin. Ikaw ang nagpalaya sa amin at kami, in whom the Son sets free, we're free indeed. And truly, Lord, sa pagitan ng salita, Lord, kami ay patuloy na magiging malaya. Maraming po salamat. Nadalahin ko ang pag-iingat mo sa mga anak. That your protection be upon them. Lord, ikaw magpro-provide ng kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Dahil nangako ka, you will supply all their needs according to riches and glory through Christ Jesus. Maraming po salamat sa biyayang ito. For your glory, in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon Jesus. So God bless po. No? Bukas po, meeting natin. So, at tabay lang po tayo. God bless po sa bawat isa. God bless po. God bless.